Hi guys! I'm Paula! I'm Pam, and we're Two Piece Chicks! And we're back for Season 2! Hindi nyo kaya at hindi rin namin kaya. Nakaabot tayo ng second season. So welcome to 2026 Sound Effects. Manual Manual pa rin yung sound effects. Kasi consistent tayo. Oo, true. Consistency is key. Walang innovation dito. True. Ayun, so welcome sa first episode of 2026. Ayan. So bilang bagong pasok ang New Year, yes, sabay-sabay na naman tayong gagawa ng New Year's resolution. Na ang buhay lang ay 3 weeks. Hanggang January lang yan. Oo, true. Hindi yan naabot ng Feb. Pero, yun nga, for the sake of the conversation, lahat naman tayo dumaan sa ganito na actually, parang most of us lumaki sa idea, yung concept ng New Year's resolution na hindi na nga natatagalan ng isang buwan. Oo. Ayan. Pero True it's the thought that counts. Correct. At least naisip mo. At least nag-effort kang gumawa ng for New 3 Year. weeks. Oo. New Year's resolution. At panindigan ng 3 weeks. Durang 3 weeks. Because others don't even try. Yeah. At least ikaw na-try diba? mo, diba? Deserve mo rin naman ng pat on the back. True. Grabe, kinunsinti pa eh. Kinunsinti pa natin. Pero hindi, I guess, sige, maganda kasing pag-usapan yan eh, yung New Year's resolution, how it changed through the years. And then, syempre, pag-uusapan din natin ang 2026 New Year's resolution ng mga two-piece tricks. Yes. Perfect. Tatagal lang din hanggang 3rd week ng January. O hindi. Let's try our best. Let's try our best. Let's try our best. Parang, hello, I'm trying. Hello, I'm trying. Totoo naman talaga. So, ayun. Sige, anong natin? Siguro ako, dati kasi, laging ang New Year's, pagbata ka, ang New Year's resolution mo, kasi di ba lagi pagpapasok, pagbabalik ng school. Kasi di ba break yan eh, di ba? Yung Christmas break hanggang New Year. New Year. Tapos babalik kayo, tapos ang first seat work nyo sa English ay gumawa ng New Year's resolution. Maglista ng New Year's resolution. Grabe nga yun, yung requirement namin nun, 10. Na New Year's resolution? Oo. Parang parang utos ni Lord. 10 commandments. 10 commandments. Tapos 10 din yung kailangan mo ilista. Okay. Oo, pero syempre nung bata-bata, grade school yun eh, nung naalala ko yung mga ganong pa-seat work na ganyan. Ang nilalagay lang is maging mabait. Very abstract. Hindi siya measurable. Ganyan. Mabait. Yung hindi ka na sasagot sa magulang. Yan. Yung ganyan. Hindi ka nasasaway sa utos. Ganyan. Hindi ka magdadabog. Ganyan. Hindi ka magdadabog. Ganon. Tama. Hindi ka na magdadabog. Yung pa ba sa school, yung babangon agad pag ginising, ganyan. Gagawa ka na ng homework. Hindi ka na mangungopya. Ay, hindi pwede yun. Yung pwedeng ilagay yun kasi papasa sa teacher yung yung seat work mo. Pero, ayun, yun mo usually, yung pag inuutusan ka, hindi ka na, mamaya, hindi ka na magagano. Hindi na wait lang. Magiging masipag ka na sa house chores mo, ganun. Kala mo naman talaga may house chores. Wala kaming house chores noon, dati. Growing up, hindi kami, kumbaga, bata kami. Meron kasi kaming helper. Ayan. Tapos, ang gusto rin kasi talaga ni mami noon, nakafocus kami sa pag-aaral, ganyan. Kaya talagang, all the comfort bigay. So, ang expectation sa amin nun is we do well in school. Oo. Ayan. Oo. Tsaka yung grabe nga yung naalala ko lang yung mga helper namin nun, galit pa yun pag hindi kami gumising ng ng maaga. Oo, yung para bang siya ang nanay namin. True. Actually, it helped pero the best kasi, yan, Ate Eden. Shoutout sa'yo, Ate Eden. Yan The best ka talaga. Mahal na mahal ka namin. As in, thank you sa buhay mo. As in, ang lala ng effect mo sa buhay namin. As in, true. Hanggang legit ngayon, yan. Yung reach ng impact mo sa amin, lasting hanggang
ngayon. yan. True. Grabe yan si Ate Eden, yung natutulog ka, 'di ba? Tapos ano yan, kasi share kami ng kwarto growing up, kaming dalawa ni Ate. So sa isang room, dalawa yung kama. Tapos pag umaga na, yung pag weekend ganun, syempre gusto namin mag-sleep in pag weekend, 'di ba? Hindi, si Ate Eden yan. Dead ma yan. Yung niya, kasi rin siya, inoorasan din siya ni Mama. Kasi gusto ni Mama ganitong oras tapos na kasi syempre prepare na ng may iba ng pang lunch, gagawin. ganyan. So mga bandang 8, 9, nandun na yan sa kwarto namin. Tapos kung tulog ka, magwawalis yan. Oo, nagpapagpag na siya doon ng mga... Nagpapagpag, nagpupunas. Tapos yung kumot mo, tinutupi niya na. Oo. Nakabalot pa sa'yo yung kumot. Totoo. Tapos ginaganyan niya na yung comforter. Nandun ka pa sa kama nun ginaganyan na yung comforter. Ayan. The best din naman yung mga namin. The best ka talaga, Ate Eden. Tapos yan, the best yan pag na-list na, pero gusto ko lang talaga ikwento. Pag uuwi kami niyan, naka-ready na yung namin, corned beef rice. Yan. Ako dati ang favorite ko sa kanya, tuna rice. Siya nun, corned beef rice. Ako, tuna rice ako nun. Tapos bibiliin siya ng yung KFC, yung Kanto Fried Chicken. Kanto Fried Chicken na, alam niya na, yung gusto namin, ang gusto rin kasi namin kay Ate Eden dati, siya, nagte-take note siya. Alam niya. Talaga hindi siya yung pag sinabi mo sa kanya ng once, yun na yun, alam niya na. So you don't have to tell her twice kung ano yung gusto mo. Tapos ayun nga, super talaga, isa yan sa mga nagpadali dati nung namin. The best talaga. Childhood, teenage years, ganyan. Kaya kami nun, free kami mag-concentrate talaga sa aral, ganyan, laro, ganyan. Kung naalala ko niyan, pinaghihimayan pa ako niyan ng bangus. Ay, the best yun. As in, pag bangus yung ulam, katabi niya sa ate. Oo, hindi ako kakain kapag hindi si ate, pag wala dun si Ate Eden, kasi siya yung naghihimay nung bangus ko. Mm-hmm. Grabe ganung level kami ka-out of reach. May tagahimay ng bangus. Alam mo kasi nung time din kasi na yun, hindi uso ang boneless bangus. Oo. At saka dahil malapit kami sa Laguna de Bay, diba? Doon sa side na yun ng Laging Taguig. may bangus. Laging may bangus, hindi nauubos. Tapos yung bangus na kinakain namin is yung talagang fresh na bangus so, na. So parang kada week meron talagang bangus na ulam. Truth. At pag bumabagyo, yun ang ulam namin for 2 weeks. Oo, kasi naapaw ang bangus. Ganyan. So, babalik tayo sa New Year's resolution. New Year's resolution. So, ayun, mag-aral nga ng mabuti. Mag-aral ng mabuti. Ayan. Very, very hindi mo mame-measure nga. Ganyan. Very pambata na New Year's resolution. Mga grade school yan grade school. May resolution pa ako noon, yung mag-iipon na ako. Ganyan. Yung itatabi ko na yung baon ko. Ganyan. Itatabi yung baon. Meron akong hindi ka nabibili ng frozen choco. Di ba sa kantin? Yung guys, alam niyo yung choco na naka-pack siya na hindi siya tetra pack. Parang kasi ilalagay ng sesto. Basta yung foil siya na yung pangalan niya is Choco, ganyan. Meron sa school namin dati na nagtitinda nun ng frozen na ganun. Para siyang Chucky. Yes. Tapos fini-freeze nila, tapos bibilin mo siya, tapos gugupitin nila yung ibabaw, tapos bibigyan ka nilang kutsara. Tapos kukutsarahin mo siya. Yun. Saya yun. Gawin nyo yun sa bahay nyo. True. Kung may choco pa ba ngayon? Meron pa. Or kahit ibang mga chocolate drink, try nyo siya, i-freeze nyo, tapos kainin nyo kapag matigas. Super the best. Ang sarap. Oo, saya niyang So, yun, mag-ipon, ayun lang ang mga natin ng grade school. Very, very superficial na hindi naman kailangan mag-New Year bago mo gawin. Actually, 100% of resolutions, hindi kailangan New Year para simulan mo. Maging mabait. Talaga ba? Kada New Year ka lang mabait? Di ba? Yun. So, yun ang mga natin, resolution, no? Kada nung grade school, nung bata, childhood resolution. Kasi required ka kasing sumulat dahil nga required sa school. School. Seatwork kasi. Nung high school meron pa din. Pero hindi na siya like yung formal na seatwork siya na meron lang yung tinatanong ka kunyari during recitation, parang kumustahan lang ganyan. Anong ginawa mo during the Christmas break, ganyan, tas anong mga resolution mo for the year. Nung high school halos ganun pa rin, like kasi wala ka pa naman nung sariling buhay mo di ba? As in, estudyante ka lang, mag-aaral kang mabuti, ganyan. Siguro, papasok na dun yung mag-ipon ka na kasi marunong ka ng humawak ng pera. Diba? Medyo maalam ka ng ng pera. Ano pa ba yung mga nilagay ko? Yung, meron pa yung nilagay ko yung hindi na ako magmumura.
And how did that Oh go? my God, sorry, Mama. My mouth is very, pasmado. Pasmado yung bibig. Pero yun, meron ako nilagay na gano'n. Nung high school. Ako naman nung high school, ang pinaka naaalala ko nun na lagi kong New Year's resolution is yung magpapayat. Magpapayat. Ayan, magpapayat at saka yung mag-ipon. Yun yung lagi. Magpapayat lagi. Mm. Grabe, no, ilang years na nating nilagay sa resolution. Merong year na sumuko na ako eh. Parang, nilagay ko, magpapayat. Wag na nga. Binura. Wag na nga yan. Erase. Binura. Sumuko na lang. Parang ang hirap, no? Wag na nga. Oo, mag-body positivity na lang tayo. Maging confident na lang sa sarili. Ano pang yung mga nilagay mo? Bukod doon, ako, naalala ko to bilang competitive na bata nga ako nung high school, diba? Nilagay ko maging mapasama sa top 10 ng batch. Yun. Ng batch ha, hindi ng class. Batch. As in top 10. What happened? Ayun, wali. Top 11. Top 11 ka ng class. Visit. Di ba? Umabot eh. Hindi ka na umabot dun sa batch. Hindi ka pa umabot sa class. Ayun. Yun ang mga kaganapan nung nung high school. Nung college, parang meron nang napasama dyan yung hindi na ako iinom. Yan, hindi na ako iinom. Ganyan, hindi na ako malilate sa 7 a.m. class. Hindi na ako malilate. Yan. Ayan. Tama, hindi na ako malilate. As a chronically late person. Oo, lagi akong late. Kasi kahit ako din, hirap na hirap akong pasukan yung 7 a.m. class. Kasi sobrang... Tsaka ako, parang personality ko yung ayokong nauuna sa lugar. Talaga ba? Oo. Parang either sobrang saktong-sakto ako or malilate ako ng mga 5 to 10 minutes. Hindi naman, 2 to 5 minutes. 2 to 5 minutes. Para alam ko na meron ng tao doon. Oh my God. Tuloy yung ganap. Oo. Ako naman bet ko ako yung nauuna sa lugar. At this point na siguro nung naging yung professional, well hindi actually nung yung professional ako wala pa akong paki. Siguro nag-kick in tong desire na to nung after pandemic na siguro. So, sobrang recent lang siya na gusto ko ako yung nauuna sa lugar. Kasi gusto ko makahanap ng seat na maganda, ganyan. Sa bagay. Pwestong maganda, ganun. Tapos, ngayon kasi nandun na ako sa point na wala akong pake kung meron akong kakilala dun sa place. Ang gusto ko maganda yung pwesto ko. Yun. Ako kasi parang pakiramdam ko, pag ako yung nauna dun, parang feeling ko ako dapat yung mag-entertain. Alam mo yun, kasi syempre kung ikaw yung nauna doon, so pag may papasok, ikaw yung unang makikita, so parang makikipag-small talk ka pa. Imbis na pumasok ka, nagsa-start na, wala na silang chance mag-small talk with you. So parang ganun yung thinking ko. Pero parang lately nga din, parang ayoko na yung nagiging super, super late. Ang ayoko lang is yung feeling na nagmamadali. Ayun yung ayoko na nagmamadali ako, na hindi ako makakapag-blower ang buhok ko. Tapos, ang pinaka-ayoko talaga yung nagmamadali ka na yung drive, minamadali mo din. True. Yung pinaka-ayoko talaga. Kasi, number 1, delikado yun. Delikado yan. Tsaka, ayoko talaga na yung ayoko sa sasakyan, yung under jeep. Yung yung mararamdaman mo yung niya, yung pag-abante niya, tsaka yung pagpreno niya. Ayun yung pinaka-ayoko na driver, yung mabigat yung paa. Ayun. Tapos, syempre, pag nagmamadali ka, ganun ka mag-drive. So, yun yung pinaka-ayoko. Kaya, ayokong nang nagmamadali. Pero okay lang sa akin yung mali. Fashionably late. Pero wag naman yung 1 hour late ka na, Tapos na yung event. Oo. Pero pag naman, like, kunyari, ako yung kailangan na maaga doon. Like, for example, speaker ako, or may kailangan ako gawin, organizer ako. Siyempre, magmamaaga ako. Pero kung wala naman akong ambag doon, presence lang. Kung guest ka lang. Oo, hindi ako masyadong nagmamaaga. Yung sobrang saktong-sakto. Yan, doon ako. Kasi, ayoko nga yung, parang pakiramdam ko lang. Hindi naman sinabi sa akin na i-entertain ko sila. Parang sa lang. As a people pleaser. Oo, parang lang. Sa people pleaser. Parang feeling ko lang, parang kailangan ko silang i-entertain. Di ba? Kasi di ba dalawa lang kayo doon, tapos hindi kayo mag-uusap. Di ba? Okay. So, yun yung ayoko na, kaya ayoko magmaaga. So, pero nilagay ko rin yan nung college. Kasi nung college, dapat hindi ka na-relate eh. Kasi di ba pag
na-late ka 15 minutes, absent ka na nun. True. So, Yes. baka ma-fail mo pa yung Yung class. yung class. Ano pang nilagay? Yung mag-iipon, yan, nilagay ko Mag-iipon rin. yan. Number one. Mag-iipon. Parang lagi mag-iipon eh. Ganyan. Mag-iipon. For the papayat din siguro nung For the- college. oo, Ayan. pwede. Pero hindi na siya kasing big deal compared to high school. Yung high school kasi kasagsagan ng body image issues. Pero nung college kasi, well, ako lang naman, nung college, parang mas bet ko na i-enjoy na lang talaga yung college. Kaya dead man na. Kung gusto niyo akong barkadahin, carry. Kung ayaw nyo sa akin, edi carry din. Ganyan. Yeah. So nung college, ayan, ang ano ko talaga nun is ipon. Ganyan kasi nung time na yun, medyo fairly malaki na yung allowance natin nun, 'di ba? Kasi ang daming bukod sa yung pambili mo ng food, pamasahe sa college, yung pambili mo pa ng mga kailangan mo sa school, yun yung madami. Especially sa course ko, ganyan, meron kami mga lab na subject. So, kailangan mo ng atlas, kailangan mo ng mga maraming instruments, mga ganyan, mga supplies, ganon. So, ayun, maraming natitira. Pero dahil ngayon nga, sa kagustuhan mo mag-enjoy, magbarka-barkada, ganyan. Yung mga tira-tira ng baon mo sa inuman na napupunta, ganyan. Or for the kain kayo sa Hepa Lane, ganyan, ganon. Tapos, ayan, para yun yung mga top resolutions ko nung college. Ayan, yung wag malilate, ganon. Tapos yung naging resolution ko din to, pero never ko siyang natupad, okay, na maging dean's lister. Never. Hirap. Ang hirap. Nahirapan ako nung Kahit naman din ako. Nung college, ganyan sa wala, feeling ko lang wala. Pero hindi ko na hindi ko na pinangarap maging dean's lister. Oo, parang inano ko lang din na baka naman malay mo naman, why not, ganyan. Pero hindi siya yung talagang intentional ako about being a dean's lister. Kasi ang priority ko nung college ay magsaya. Ganyan. I-enjoy yung college life. Which is, happy naman. Happy naman talaga yung college. Mas bet ko siya versus high school. Ganun talaga. Feeling ko, yun yung time of my life talaga nung college. Ganun. Tapos ano pa ba yung iba kong mga resolution? Hindi na ako maliliit, hindi na ako iinom, hindi na ako magbibilyar. Ikaw ako. Hindi na. Kasi grabe yung yung dorm ko nung 4th year, katabi ng bilyaran. Tapos ang laki pa ng bilyaran na yun, di ba? Kaya talagang pag pagod ka na, yung pagod ka ng mag-aral. Tara, one game lang. Yan tayo sa one game, parang one bucket lang yun. One game lang, pero wala. Doon na kayo hanggang alas 10. Yun, kasi katabi lang ng dorm nyo yung bilyaran. Ayan, nilagay ko rin yan sa ko. Hindi na ako magbibilyar. Hindi na ako magbibilyar. Nung college naman, ganyan lahat related sa yung pag-save ng time para mapunta sa pag-aaral. No, true. Diba? Yung di na ako malate, di na ako mag-iinom. Kasi diba, imbis na nag-aaral ka, nag-happy-happy ka with your friends. Ganyan. Tapos ang inom, hindi lang naman, ang time na nakukonsume nun, hindi lang yung time na nag-iinom kayo eh. Kasi mag-extend yan hanggang umaga. Pag hangover. Diba? Yun. So, ayun, kailangan talaga ng, time is gold talaga nung college. Kaya yung mga resolution doon naka-orient sa pagsisave ng time. Pagsisave ng time. Ganyan. And also money na rin, ganyan. 'Di ba? Kasi nung college, kahit pa sabihin natin na yung allowance natin binibigay talaga, ganyan. Pero alam mo yun, sayang kasi looking back na-realize ko ang dami ko sinayang na pera talaga nung college na kung na-save ko siya ngayon, siguro siguro may sarili akong condo ngayon kung inipon ko lang talaga yung mga kaperahan ko noon. Ayan, mag-ipon, ganyan. Siguro, ayun nga, si Papayat, hindi siya priority. Pero hindi siya priority. Hindi siya priority. May siya, dun sa list, may asterisk. Wala siyang number. Asterisk lang siya. Bangko. Ganon. Waitlisted. Wildcard siya, pagpapayat, ganyan. Kasi ayun nga, bukod sa hindi ka na nga, dead baka na nga sa body image nung by the time na nasa college na ako. Ayun, parang feeling ko kasi hindi ko siya masisingit sa versus yung kasi yung parang most of your time sa college na sa aral na pupunta yan, aral, ganyan. And then, aral and pahinga, doon lang siya umiikot Kasi kung... And commute. Commute yan. Aral, pahinga, commute. And kung meron ka pang ibang nagagawa in between those three. Sobrang galing mo na mag-time management. Pero nung time kasi na yun, ewan ko siguro dahil sa course ko lang, na dahil sobrang daming... Or priorities lang din talaga. Sobrang daming inaaral, ganun. And
ayun nga, well, ang priority ko din nun kasi yung mindset ko nun magme-med school ako eh. So, kailangan, 'di ba, tooth and nail ko talaga ipaglaban yung pag-aaral. Hindi na para mag-dean's lister, para pumasa lang, para makalampas lang dun sa makuha ko lang yung bachelor's degree ko. Ganyan, para lang makatungtong ng med school. Ayun, so ayan, yan ang mga resolution natin nung college. Nung nag-work ka na? Nung nag-work na, ayan, ibang ball game naman na nung nag-work na ang mga resolution. Ang mga resolution na yan ay magkaroon ng insurance. Ayan, number 1, magkaroon ng insurance. Tapos magkaroon ng emergency fund. As in 3 to 6 months worth ng sweldo mo. Type emergency fund. O na tipong pag nawalan ka ng trabaho today, okay ka for the next 6 months. Ganyan, okay ka sa transition. Ganon. Ayan, yun na yung mga New Year's resolution ko ngayon na. Tapos mag-invest. Yan, mag-invest, make money work for you, ganon. Tapos maging maging intentional sa health. Hindi na yung pagpapapayat for the sake of looking good, pero yung maging fit ka for the sake of health na talaga, ganyan. Kasi dito napapasok yung hindi na tayo pabata, yung mga sakit, mataas na yung sugar mo. Mataas na yung sugar mo, blood pressure mo, uric acid mo, lahat mataas. Ganyan. Na yan lang yung test na dapat mababa ka eh. True. Yan lang, diba? Yan lang yung test na hindi ka dapat perfect score. True. Naalala ko tuloy nung na-hospital ako nung early this year. Early last year, 2025, sabi sa akin nung nurse, ma'am, ikaw ang first honor dito sa blood pressure. Grabe. Doon sa telemetry wing at doon sa wing na yun ng ospital, ang mga kasama ko doon, mga 60 to 80 years old. Sabi niya, ma'am, kayo yung pinakabata dito, pero kayo yung first honor sa blood pressure. Binigyan siya ng medal. May finisher medal siya. Pero yun, dapat na kayo. Dapat yun talaga ang goal na, ayun nga, maging intentional sa pag-aalaga sa sarili. Ganyan. Physically and mentally yan. True, both. They go hand in hand always. Sa akin, ang isa sa mga resolution ko ay mag-reply sa emails Yan tayo mga hindi nagre-reply. Alam mo, talamak tong hindi pagre-reply sa email sa mga leaders eh. Uy, kaya kami hindi nakaka-reply kasi nasa meeting kami. Okay. Pasensya naman na. Pero wag naman sanang abutin ng 3 business days yung email, be. Minsan nga 3 months eh. Yun talagang nakalimutan na lang. Yung hindi mo siya nire-read sa email mo. Oo. Tapos hanggang sa, nung October pa, baka nakalimutan niya na to. Sige na nga, i-read ko na. Ayan. O nagkabukingan po ng ginagawa sa mga email. Mag-reply sa email timely. Ganyan. Sumunod sa deadlines timely. Tapos ito talaga, importante na dito, ang wag malate. Kasi True. Kasi hindi pwedeng kasi syempre bayad yung oras mo dun eh. Hindi pwedeng papasok ka ng late tapos ang mahirap pa dyan yung papasok ka ng late tapos may meeting ka. Syempre na-miss mo na yung first 5-10 minutes ng meeting. So yan, wag malit. Ganyan yung mga natin. Yung mga resolution natin ngayon sa workplace. Kumbaga same lang din naman siya. It's just in a whole different context lang and a whole worse consequences. Oo, mas grabe yung impact. Oo, kasi pag na-late ka, iba yun eh. Oo, tsaka pa yan, syempre dapat mag-a-align yan sa role mo. Kung leader ka, 'di ba? Lead by example, 'di ba? Wag kang sorry. Uy, maaga naman ako pumapasok na. Ayan. Ayan. Tapos, nagre-reply na rin ako sa emails. Hindi na siya Bakit ka natataw? Nagre-reply ako. Dati yung laman ng email ko, 600, 400. Ngayon, 12 na lang. Yan. Very good. Palakpakan natin si Paula. Nagre-reply na siya sa email. Thank you, guys. Sana masustain hanggang next year. Uy, basta, email nyo pa rin ako, magre-reply ako. Alam mo kasi ang rule ko sa email, kung kaya ko siyang sagutin in 2 minutes, ginagawa ko na. Alam mo, yan yung dapat kong gawin. Diba?
Ayan, Hindi kasi leader to leader. meron kasing mga tasks na ang hirap-hirap niyang gawin for me. Like, for example, gagawa ako ng write-up. I cannot. Okay. Kung papagawin mo ako ng template, sige, gagawin ko. Like yung spreadsheet, gagawin ko yan. Pero kung papagawin mo ako ng write-up, I cannot put together words. Ayaw niya talaga ng words. Gusto niya numbers. Ng words, guys. Ayoko talaga. Baliktad kami. Ako naman, gusto ko ng words. Ayoko ng numbers. Hindi ko naman sa ayaw ko. Parang nahihirapan lang talaga akong siyang gawin. Kasi hindi nga yun yung forte ko. So, pero pag pinag-numbers mo ko, Excel formula, pinag-VBA mo ko, pinag-code mo ko, sige, gagawin ko yan ng walang tanong-tanong. Pero kung write up, dinidread ko talaga siya lagi. Kaya, ayun, yun yung mga task na naiiwan sa sa email yung mga unanswered emails. Oo, pero yung mga email, yun nga, yung isa sa mga resolution din, yung pagkayo mo namang sagutin in 2 minutes at hindi naman masyadong mahirap yung pinapagawa sa'yo sa email, sagutin mo Gawin mo na. Kasi minsan pag ini-skip, sige, ganito lang yan, skip. Ganito lang yan, skip. Hanggang sa na hindi mo na nabalikan ulit yung mga email. Nawala na sa isip mo. Kasi syempre, there are new emails every day. True. So, sabi ko nga, yung matulog ka lang. Yung matulog ka lang, natambakan na naman yung emails mo eh. Yun, grabe. Kaya sabi ko nga, habulin ako ng emails. Ng email? Hindi ng mga crushes. Habulin ako ng emails. Emails, ganyan. Ayun, isa sa mga resolution ko mag-reply sa email. Tapos, syempre, yun nga, wag malate. Ngayon, na ako, I'm better at it. Hindi na ako masyadong late. Okay, very good, very good. Tulad kanina, late ako 1 hour. Pero late din naman sila. Okay. Sabi nga ni Aga Mulak sa kung ako na lang sana, hindi ako late, maaga lang kayo. Naalala mo pa yan. Ayan. Ayan. Ano bang resolution mo? Hindi ako late, maaga lang kayo. Diba? Sabi ni Aga Mulak. Okay, ano ba pong mga resolution? Nasabi na natin yung, ayun nga, yung sa insurance. Actually, more on personal finance na wag masyadong, ito sa mga resolution ko na I will try my best to enforce talaga this year. Bawas-bawasan ang impulse buying ng mga kabalbalan. Yung mga katangahan lang na Ang hirap gawin yan, lalo na't may bagong bukas na KKV sa SM Bikutan at SM Sukat. Meron sa SM Sukat? Sa SM Sukat, abang na abang nga ako eh. Hindi pa siya, mag-opening pa lang siya. Oh my God. Kasi, grabe. Guys, it's really a struggle. Kahit well, again, the right balance of enjoying your present self and yung future. Setting up your future self. Yan. So, ayun nga, bawas-bawasan na hindi naman completely stop. Hindi naman completely kasi mahirap yung complete stop. Ganyan kasi nandun na tayo sa deserve mo rin na tama din naman yun. Parang, pero hindi lahat deserve mo. I mean, honest na lang tayo dito. Kasi sa lahat na lang ng binili mo, deserve mo eh. Di ba? I mean, oh my God. Oh my God. Baka sabihin nila, oh my God, baka na-hurt natin. Hindi, we're just telling the truth. We're just telling the truth. Nothing but the truth. Oo, meron kasing mga times na masyado ka ng, alam mo yun, na hindi mo na talaga siya deserve, gina-justify mo na lang. Meron ganong eksena eh. True. Na lalo sa akin itong mga nakaraang araw na for the kain ako sa labas, girl. Sunod-sunod kasi parang sabi ko, iniisip ko sa sarili ko, ang dami ko na-achieve this year, ganyan, na parang siguro ito na kinatch-up niya sa December. Ayan, kinatch-up ko sa December kasi it's the most wonderful time of the year. Ganyan. God. So, yung achievements ko nang mula January hanggang sinapian November. Ka ng Christmas spirit. True. So, sobrang sinapian ng Christmas spirit. Yung mga, nagbe-breakfast ako sa BGC ng mga worth 700, mga ganyan. Grabe. Naka-facepalm ngayon sa'yo si Holy Spirit. True. Actually, binatukan na ako ni Holy Spirit kagabi. Ama ka na, sabi niya. Ama ka na, girl. Last mo na dahil sige na, pagbigyan na natin yung mga achievements mo. Pero, ngayong taon, ama ka na. Ayun talaga, maging siguro, i-balance out si pagbabay ng mga deserve mo sa pagsisave. Maging mas intentional sa pagtatabi ng pera. Oo, last year kasi,
wala akong pakialam sa pagtatabi ng pera. Basta meron akong pamasahe, papuntang work, meron akong pangkain, ganyan. Basta buhay ako na may cash, ganyan. Wala na akong pake sa savings, ganon. So, ayun nga, this year, mas magiging intentional ako sa pagtatabi ng pera. Ganyan. So, ano na tayo? Ito na yung 2026 na New Year's resolution natin. Ayan. Sige, New Year's. Ayan yung number 1 mo. Number 1. Okay. Ako so, nag-move na kami, no? Nang hindi nyo namamalayan. Kasi parang ang nag-blur nga yung transition natin doon. Bakit siya nagsishare ng resolution? Sa corporate pa lang eh. Okay, pero sige, ito na. So, ayun nga, gusto namin pag-usapan dito, yung 2026 resolution namin. Kasi for some reason, yung mga plano natin, kapag sinasabi natin sila out loud, mas nagiging concrete siya. Hopefully. Hopefully, maging concrete. Hindi mo sure? So, hindi ko ilalagay dito yung magpapayat. Anyway, pero yun. So, gusto namin i-share din sa inyo yung 2026 na resolution namin. So, yun nga, nasabi na ni ate, yung kanya is maging intentional sa pagsisave ng pera. Ako, ang number 1 New Year's resolution ko is yan din. Pero, more than saving money, gusto kong maklear yung lahat ng utang ko. Debt clearing. Well, wala naman, yung utang na mga loans ko, like yung car loan, house loan, ano ko naman yung pwedeng i-clear ng 15 years ko pang bubuin yun. Kumbaga, yun, meron naman na akong allocated na pera for it for the rest of my life. Okay rin na. Kung na ilalagyan, dun siya mapupunta. Kumbaga. Pero ang ano ko na lang is yung credit card debt niya kasi. And for sure, lahat tayo, and siguro generally sa atin, sa age bracket natin, pinagdadaanan yung credit card debt. True. Kasi yan yung consequences ng immature self mo. True. Na lahat ng deserve mo, sinwipe mo. Minsan, hindi nga lang yung deserve mo eh. Pati deserve ng ate mo, deserve ng kuya mo, deserve ng nanay mo, ng tatay mo, ng pinsan mo, ng tita mo. Lahat ng deserve ng kamag-anak mo, nakaswipe sa credit card mo. So, kumbaga, sa akin, hindi na ako para iyakan pa yon na, kasi, yung di naman kasi ako masyadong nag-isip din nung bata ako, ganyan. Kumbaga, na ano ko naman yun, kumbaga na-enjoy ko naman siya, yung mga pinagbibili ko nung time na yun. Like, kumain kami sa labas, nabilang ko ng ref yung nanay ko, di ba? Bumili akong washing machine, na hindi na siya for the puno ng 3 batsa at maggaganon siya. Yung manual. Diba? Yung manual, yung gusto niya kasi, ewan ko yung mga nanay natin takot sa technology. Takot din sa technology na ayaw nila na gusto niya pa yung dalawa yung ganon. Yung barrel. Yung twin tub na merong isa sa may spin dryer, may washer. Pero wala siyang although pwede ka naman ata mag-wash doon, manual nga lang. Ang ginagawa ni Mami, since for the tipid din siya sa sabon, hindi niya dinidrain yung sabon pag kunyari first wash, hindi niya dinidrain yung second batch, doon niya rin inaano. So, kumbaga, kailangan niyang banlawan yung mga nilaban niya sa 3 batcha. And that's very, early 2000s, Mami. And, considering yung nanay namin, hindi na siya 30 plus, 40 plus years old. Gustong-gusto niya pa yung gano'n na naglalabas siya ng manual. Kaya, parang nung finally, gumive up yung niya. Yung tab. Twin tab niya. Gusto niya pa talaga yung ganun ulit. Bago ulit na ganun. So, hindi yung ito na lang, yung automatic na lang, para iiwanan mo na lang siya. So, ayun, di ba, nabilan mo yung nanay mo ng ganun, na hindi na siya hindi na siya naglalatag ng 3 perasong batsa. Hindi na siya napapagod. Kada naglalaba siya, di ba? O, lalagay lang niya yung karga doon, tapos for daw YouTube na siya. Tapos balikan na lang niya, sampay-sampay na lang. So, yun, kumbaga, yung mga isin-wipe ko rin naman noon is, na-enjoy ko din naman at na-enjoy ng family ko. So, hindi na ako for the cry na, for the ngawa na, ang dami kong utang, ganyan. And, kumbaga ako, sige, maging wise na lang ako sa paggamit ng credit card na hindi
all the time kailangan mo siyang gamitin. And yun nga, hindi all the time deserve mo yung mga pinagbibili mo na hindi, well, hindi mo kailangan minsan. So, ayun, kumbaga ngayon, yun yung isa sa mga resolution ko din is maging wise sa paggamit ng credit card and ma-clear ko nga siya. And malayo na ako, guys. Isa na lang yung natitira from, ilan yun? 5 na credit card. Oh, isa na lang. Oh, isa na lang siya. Amazing. Kasi lahat ng yun nilagay ko dito. Hindi ganon. Isa na lang siya. So, naubos ko na yung ibang mga credit cards ko. And ano na lang siya, yung use ng credit card is solely for, kasi ginagamit ko lang siya kapag lumalabas ako ng bahay. Like ayoko kasi gamitin yung debit ko. Like, di ba nasabi ko na sa inyo, life hack, mas safe gamitin ng credit card lalo pag sa labas kasi yun nga, pwede mo siyang i-dispute pag mali. So, pag nasa mall, yun lagi ang ginagamit ko. Tapos, para hindi siya masyadong mabigat or hindi siya nakakagulat pag dumating yung SOA mo, ang ginagawa ko, pag uwi ko, binabayaran ko agad siya. So, kunyari, nag-swipe ako, kumain ako sa labas worth 500 pesos. Pag uwi ko ng bahay, babayaran ko yung same amount na yun dun sa credit card. Para technically, parang nagbayad lang ako. So parang tinitreat mo rin siya as parang debit card. Cash, yun nga lang, you're just debit. taking advantage of the extra layer of security. Security and yung points na ma-earn niya. Ay, oo nga, kasi nag-earn ng points. Tapos hindi mo na yun mamamalayan. Pag dumating yung SOA mo, maybe yung malalagay na lang dun is yung anything na sinwipe mo in installment. Diba? Yung mga 12 months to pay, ganyan. So, di mo na mapansin yun. So, kumbaga, parang hindi mo ini-stretch yung ability mo, yung buying power mo. Kumbaga, kung ano lang yung kaya mong bayaran with the cash that you have, yun lang din yung sinoswipe mo sa credit card mo. So, yun, maging intentional sa paggamit ng credit card. Kasi, minsan, lalo na pag ganyan, lumalabas tayo, diba? Ako muna magsuswipe, ako muna magbabayad. Tapos, ita-transfer nila sa akin yung pera. Feeling ko, yung pera na yon is extra cash ko. So, yun yung danger ng nagpapaswipe sa'yo na nagiging cash pag tinatransfer sa'yo kasi hindi mo binabayad agad. So, ganun ginagawa ko every end of the day lalo na pag buong araw kang nasa labas, ang daming swipe eh. Kailangan magbayad ka talaga. Kasi pag nakita mo yun sa SOA mo, gulat ka na lang talaga na ang dami-dami mong kailangan bayaran. True. At saka malakas din yun makahukay ng interest talaga pag hindi mo siya binabayaran agad-agad. True. Tsaka din, nakaka-build din kasi yun ng credit score eh. Kung pag ginagamit mo siya. So, syempre, kailangan mo mga bayaran. Kailangan mo siyang bayaran. Pero yun yung isa sa mga ko. Pag nakaraos na ako doon, swipe na ulit? Hindi. Yun yung sabi natin kanina is, kasi out of yung sinabi mo kanina, yung mag-invest, kumuha ng insurance, ganyan. Ang isa na lang sa hindi ko nagagawa is yung emergency fund. Ayun yung gusto kong i-build. Pero hindi ko alam kung ano yung mauna, yun ba o yung re-interior ng bahay ko. Pero yun, maging din siguro, mag-save kahit papano. Pero I want to, one boss fight at a time. One thing at a time. Yung credit card debt, ubusin muna natin yun. Tapos, kasi ako parang wala na akong pake, hindi na ako nahihiya na, may utang talaga ako eh. Credit card debt talaga eh. Kumbaga, halos lahat ng tao may pinagdadaanan na ganyan. Hindi na ako for the hiya na, baon kasi ako sa credit card debt. Hindi naman ako baon. I mean, knee length. Knee deep. Knee deep lang. Knee deep. Ganyan sa And working on it, malayo na nga narating ko. Diba? Konti na lang siya. So, yun is sa mga resolution ko. Number 2 mo na resolution. Number 2 resolution for me is maging, kasi to since work-related siya, so mas maging productive sa work. Kasi feeling ko, ang dami ko pang pwedeng magawa sa isang araw na meron ako. Kasi ang mga tinuturuan ko naman doon, mga adults na eh. So, yung siguro mga 50 to 70% ng learning nila self-paced. Kasi, pumapasok lang ako doon pag meron silang hindi maintindihan, merong kailangan i-rationalize na mga quiz, exams, mga ganun. Hindi talaga ako yung parang teacher na ako yung kumukuda the entire time. So, ayun,
feeling ko doon sa mga patay na oras na nagse-self-pace yung mga scholars ko, feeling ko ang dami ko pang pwedeng gawin. Which is hindi ko siya magawa kasi meron akong thing na mabilis akong ma-overwhelm. Ako yung ang dami kong gustong gawin, tapos pag nilista ko siya, ayoko na. Ganun, no? Diba? Yung pag nag-to-do list ka, ang dami, sleep na ako. Sleep na ako. True, ganyan ako sa work na feeling ko, masyado akong yung mga ano ko naman na yun, yung mga gusto ko naman na yun na task na nililista ko, hindi naman sila required actually. Pero yung sa kagustuhan ko kasi na mapaganda yung program, ma-improve yung mga learning materials, yung mga quiz, mga exams, syempre gusto ko may ambag din ako, 'di ba? Hindi naman ako papasok doon tapos pretty lang ako. Kailangan gusto ko din meron akong mark doon sa department. So ayun, yun yung mga, nililista ko nga ganyan, ay gusto ko tong i-improve ganyan, gagawa ako ng deck ng ganito, ang dami. So, ayun nga, ang resolution ko ay mag-build ng system na matutulungan ako na mabast yung mga, mga nilista ko na yun na task. Kasi, feeling ko mas magiging malaking tulong yun sa mga future na scholars, ganyan, sa mga fellow educators ko din, ganun. So, ayan. Yon, ang next resolution number 2 is build a system to work more efficiently. Ganyan. Ako, ang second resolution ko ay, siguro itatanong ko rin sa'yo kung may ganito ka. Gusto kong maglista ng maglista ng mga no-buy for 2026. So, ibig sabihin, sa 2026, hindi ka nabibili ng ganong bagay. Example. Ang resolution ko, I will not buy clothes anymore in 2026. Kasi ang dami ko ng damit. Wala akong masyadong damit pa. Nagbibuild pa lang ako ng wardrobe. So yun. Kung meron kang no-buy, isipin mo na. So, yun. Number 1 ko, I will not buy extra clothes. Pero, ang bibilin ko lang is yung mga capsule clothes. Like, yung mga staple. Like, yung mga meron na akong yung mga blazer, yung mga slacks na pwede mong ulit-ulitin, yan. Pero so far, na-build ko na yung capsule wardrobe na yun eh. So, ang plan ko talaga is hindi na ako bibili again for 2026. So, meron pa akong 3 weeks para bumili. Hindi. Upon recording to upon recording. So, hindi na ako, for 2026, ang goal ko is hindi na ako bibili ng new clothes. So, second na hindi ko nabibilin is, hindi na ako bibili ng ibang brand ng skincare products. So, kung ano yung ginagamit kong skincare, yun na yung bibilin ko. Kasi, isa yan sa mga naging mali ko nung 2025 is, nag-try ako ng iba't ibang products and nasira lang ulit yung skin ko. So, balik na naman ako. Kailangan ko na naman siyang ulitin na pagandahin ulit yung skin ko. So na-figure out mo na kung saan ka hiyang. Meron akong hiyang na skincare. Tapos stick na lang doon. Tapos parang noong 2025 kasi okay na yung skin ko. Parang yun yung the best ko na skin. Tapos feeling ko, kaya ko nang mag-try ng iba't ibang products. Tapos lalo siyang nasira. So, balik na naman ako. Ulit na naman ako. Hiyang. So, hindi na ako bibili ng skincare. So, yun yung yun yung second ko. Ang third ko is, I will not buy expensive perfumes anymore. Kasi wala lang, feeling ko ang ang mahal kasi niya. Number 1, di ko siya ma-justify. Like, bumili, ano bang perfume mo? Jo Malone talaga yung ko. Bumili ako ng isang maliit for myself. Which is 5,000? Yung una kong ganon, regalo sa akin ni Jackie. Best friend ko yung una kong ganun. Tapos bumili ako ng sarili ko nung naubos ko na yung regalo sa akin. Parang ang bili ko is nasa 4-6, mga 5, almost 5. Maliit lang yun Tapos, konti lang. Although, rin naman siya, yung kahit 2 spray, all day na yun. Pero, matagal naman siya magamit. Pero, hindi na ako bibili nun kasi number 1, hindi naman ako masyadong lumalabas na. Kasi hindi naman ako all the time nasa office. So, yun. Tsaka wala namang ibang aamoy sa akin. Tsaka hindi naman ako mabaho. Kahit walang perfume. So, hindi na ako bibili ng expensive perfume. Kumbaga, yung
Actually, yun yung first and last purchase ko yun ng mahal na perfume. Tapos grabe talaga, hindi ko siya ma-justify talaga. Kahit nung nabili ko na siya, hindi ko talaga siya ma-justify. Tapos parang sobrang tipid na tipid siya pag ginagamit. So, yun, hindi na ako bibili na. Kasi meron namang mga local brands kasi na pwede mong gamitin. Oo, na and with the similar scent. scent. Oo, kasi may sabi sa Ano sinabi sa'yo? Hindi kasi meron ako isang friend, hi Ton, shoutout sa'yo. Sinabi niya sa akin na, girl, alam mo ba na hindi pwedeng i-patent ang scent? Kaya, merong mga, di ba? Di ba sa prescripto, merong mga DNG Light Blue, Elizabeth Arden, di ba yung mga okay. Hindi kasi siya pwedeng i-patent. So, kahit gayahin nila yung mga designer scents, carry okay lang. Okay. Oh. Pero meron din mga local brands talaga na meron silang sariling scent. So, yun, pwede nyo ring itry. Ang dami-daming mga, lalo ngayon, ang dami ng mga local brands talaga na naglalabas din ng nila, mga sarili niyang product. So, yun. Perfume is number 3 na hindi ko nabibilin for 2026. Sana mapinindigan ko itong lahat. Actually, ang pinakamahirap dito yung clothes talaga eh. Yung clothes talaga yung pinakamahirap. And then, siguro last ko na lang, or siguro meron pa isa, yung last ko na lang na hindi ko nabibilin, I will not buy shoes anymore. Kasi ang dami ko ng Madami shoes. ka na bang shoes? Ang dami ko ng shoes. Kumbaga, sabi ko nga, bili ka lang ng isang type of shoes for a certain function. Event. Like, meron na akong running, formal. kahit di naman ako tumatakbo. Meron akong running, meron akong pang-formal, meron akong casual, heels, flats, meron akong sandals, 'di ba? So, 'yun, ang dami na rin kasi nila. So, hindi na ako bibili ulit for 2024. And then, last ko siguro is I will not buy gadgets anymore. Hindi na ako bibili. Last na to, yung big purchase ko, itong 17. Hindi na ako, at least for 2026, hindi na ako bibili. Kasi, okay, so 2027 MacBook, ikaw na yan. Oo, kasi kumbaga, for me kasi ang hirap din nila i-maintain. Ang hirap nila i-maintain. Hirap nila i-maintain. And meron naman na ako ngayon currently for every function that I need to have it. Like, meron akong sarili kong laptop, meron akong tablet to use na ngayon ginagamit din sa podcast, and then yung phone. Yun lang naman yung kailangan mo eh. And then, earphones, talaga na, muntik na talaga ako mabudol ng AirPods. Eh. Pero, prefer ko pa rin talaga yung wired. Prefer ko ang wired over AirPods. So, meron naman ako ngayon. So, ayun, yun ang 100 pesos lang sa Miniso yung wired na na earphones. Oo. So yun ang aking no buy 2026. So ikaw, anong ma-share mo? Ang hirap ng no buy sa akin kasi ngayon ka pa lang ngayon ko pa lang. Oo, ngayon pa lang kasi ako nagkaroon ng enough purchasing power to buy things, 'di ba? Kasi syempre nung mga earlier years as a young professional, syempre TPDT ka pa diyan kasi hindi pa naman ganoon kalaki sweldo. True. Ngayon pa lang kasi yung talagang masasabi mong malaki na yung sweldo mo eh. So medyo siguro, I have one na parang parang in general siya. Wala akong like one specific thing na hindi ko nabibilin. Pero I will try to enforce this rule pagdating sa pagbili-bili ng mga bagay. Hindi na ako bibili ng Scepter ni Sailor Pluto. Oy, parang pa rin yung Scepter ni Sailor Pluto. It's still in the no, it's a never a no buy for me. Pag ako talaga nakakita ng Scepter ni Sailor Pluto, it's a buy for all time. Oo. Pag ako talaga nakabili doon, katapusan nyo ng lahat. Parurusahan ko kayo sa kalan ng buwan. Gago. Okay. Ayan. So, siguro ito, hindi na ako bibili ng mga bagay na hindi pinag-isipan. Like, bumili ako ng speaker na wired. Tapos bumili ako ng MacBook na walang saksakan ng speaker na wired, mga ganyan. So, tas bumili ako ng, alam mo yun, karaniwan kasi mga anik-anik lang. Kumbaga to fill in the spaces dyan sa mga nakikita ko, ganyan sa kwarto ko, ganyan. Tapos pag naisip ko na mag-upgrade na ako, magiging obsolete na sila kasi wala talaga silang use, ganyan. So, I will practice yung yun nga. Kung meron kang gustong bilhin, sleep on it. Sleep on it and then
make it stay put for 3 days. Pag di ko na siya naisip, wala na. So, ano yan siya? Parang yan yung pang-kontra ng impulse buying. Pang-kontra ng impulse buying. Ganun. Kasi ang impulse buying ko ngayon nasa blind box. Ganyan. Ang cute kasi. Ay, isa lang yung no-buy mo? Isa lang yung no-buy mo? Lang. Sige. To make it interesting, buy for the buy 2026. Sige, ayan ako marami. For the buy. Sige, ikaw muna mag-share. Okay, bilang ayun nga, nandun na tayo na-share na natin yung context na ngayon pa lang lumaki yung sweldo, ganyan. Ngayon pa lang nagkaroon ng enough power. Gusto kong mag-build ng matinong wardrobe. Kasi yung wardrobe ko, guys, parang pang 8, pang 15. Ganyan. Parang pa rin akong teenager kung manamit. Kasi, for the longest time, well, ever since the world began. Hindi kasi ever since talaga, ang pinipili ko sa damit is comfort over style, ganyan. Comfort over yung overall look, ganyan. So, basta komportable sa akin yung damit, and then, it reflects a little bit of my personality. Gusto ko yung mga makukulay, mga ganyan. Yung may mga bold print, ganon. Kaya rin na sa akin yun, hindi ko goal na tulok sunod good. Sa uso? Oo, hindi ko goal na sumunod sa uso, hindi ko goal tulok good. Ang gusto ko, komportable ako dun sa damit, yung makakagalaw ako doon sa damit. So, hindi ako nag-invest sa mga dresses, hindi ako nag-invest sa mga palda-palda, ganyan. Ang mga damit ko ay yung mga skin tight na leggings. Ngayon at saka puro oversized na t-shirt. Kung ano-anong print. Taylor Swift, Sailor Moon, mga ganyan ng damit. Kasi gusto ko lang talaga komportable. Pero ngayon kasi, the game has changed. Siyempre, nag-evolve ka na din sa work, ganyan. Ngayon, educator na tayo, hindi na tayo pwedeng mukha tayong mukha tayong associate. Mukhang estudyante. O mukha kang estudyante. Kailangan mukha kang teacher kasi teacher ka ganyan. So, doon na napapaisip na ako na kailangan mag-invest na ako doon sa mga blazer, mga ganyan. Yung mga shirt na may mga kwelyo, ganyan. Yung mga damit na or blouses. Mga blouses. Kasi, nung time kasi natin, nung mga early 2000s to mid, wala pa kasi nung online shopping. Correct. So, ayun nga, na-share na namin to sa isa sa mga episode namin. Ang struggles, ang dami. Nadirel na naman ako. Ang struggle kasi nun sa amin dati, ang hirap humanap ng damit. Na kasya sa amin. Correct. Lalo sa mall. Kasi sa mall, yung mga nandun lang is yung mga pang small to medium sizes. Siguro may mga large, pero yung extra large kasi kami. End up. So, yun ang mahirap sa mall dati. Dadayuhin pa namin yan minsan sa Baclaran kung saan may mga ukay na may mga malalaking damit. Tapos, syempre, ang challenge doon is yung makakita ka ng gusto mong damit. Yung gusto mong design. Gusto yung fit uso. sa'yo. Ganyan. Or yung uso. Ganyan yung hindi ka magmumukhang, alam mo yun, yung hindi ka magmumukhang tanga. Na maisip na adjective. For lack of a better adjective. Tanga. Alam mo yun. Yun kasi yung challenge nun. Pero ngayon kasi we have Shopee, Lazada, Shein, diba? Shein is the savior of the world talaga of fashion for plus size girlies like us. Kasi, Shein, baka naman. Kahit gusto nilang i-boycott yan. Pasensya na kayo. Sorry, pero namin kaya. True, doon lang kami nakakakita ng mga kasya sa amin na trendy, tapos mura. As in, promise, yung mga, yung mga nabibili ko ng damit ngayon galing sa Shein, yun na yung sinusuot ko sa work, ganyan. Yung mga oversized shirts ko, every Friday ko na lang yan sinusuot, ganyan. Tapos, I make it a point talaga na presentable dress ako. Nicely. Oo, na kung kaya, power dress up ng Monday to Thursday. Kasi ang Friday is casual lang naman talaga yan, ganun. At saka kinukall out ako ni Mami, pag nakikita niya, ba't ganyan suot mo? Di ba teacher ka? Ganyan. Nakita niya ako na isang beses, naka-leggings ako, naka-running shoes ako, tapos naka-oversized shirt ako. Friday naman, wash day. Oo, ba't ganyan suot mo? Friday naman. Ganun, okay, gano'n. So, ayun talaga, sobrang godsend ni Shein. Ayan, mag-build ng matinong wardrobe na, match aligned doon sa role ko sa trabaho. Ayan, especially, ganyan. Pero, syempre, kung casual-casualan lang, doon pa rin ako sa 17-year-old na damitan. Hindi ako mapipigilan dyan. Kung trabaho yan, kung
sa tawag dito sa author function, ganyan. Kung if I would be showing up as Pam the author or Pam the coding educator, syempre ibang pananamit yan. Ibang pananamit. Pero kung si Pam lang, bibili lang kami ng corned beef. Ganyan. Bibili ka ng suka, naka-red na blazer ka, ganun. Hindi naman kami si Heart Evangelista dito. Na naka-gown kami, bibili lang kami corned beef. Wala namang ganun dito. Actually, same. Ayan. Yung mga damit ko, hindi siya comfort. Yung hindi ako maiinitan. Yun lang talaga ang gusto ko na, kasi may certain type ng tela din na yung hindi ka maiinitan. Kaya pag nagka-crop top ako, wag nyo na lang akong tignan kung ayaw nyo ng matabang naka-crop top. Hindi inaano ba kayo ng crop top ko? Hindi naman nakikita yung chan ko or yung pusod ko. Na maayos naman yung pagkaka-crop top ko. Hindi naman lumalabas yung Bakit may nagsasabi ba sa'yo na... Kasi merong nagsasabi na hindi bagay sa'yo yun kasi mataba ka, dapat hindi ka nagka-crop top. Sabi ko, ba't pa sila gumawa ng gantong crop top? Ganyang size na crop top. Kung hindi ako magsusuot ng... Tsaka number one, anong pakialam mo? Kung ayaw mo, wag mo akong tignan. Ba't mo kasi ako tinitignan? Tinitignan yung crop top ko. Hindi ka naman sinasaktan ng crop top ko. True. Tsaka nagka-crop top ako kasi mainit. Nainitan ako. Hindi ako for the dito, full akala kasi blown. nila na you're dressing up like that to attract attention. Hindi. For other people, function. no. Comfort At least talaga. For me, yung other siguro, yes. Pero ako, para sa akin, ganito lang ako manamit kasi ayoko pong mainitan. Ayaw mainit. At saka wala naman pong hindi naman po kayo sinasaktan ng crop top ko. Para pabayaan nyo na po. Kung lalabas kayo at ayaw nyo makakita ng mga taong in a certain magtapahoho kayo. Tapahoho, yung sa kabayo. Sige, pagawan namin kayo ba gusto nyo leather, ganyan, genuine leather. Para manahimik na kayo. Pero ganun lang talaga ang style namin. Then, so comfort over other people's opinion. Kala ko sasabihin mo comfort over style. So, ano bang mo for the buy 2026? Ayan, still on the lookout for Sailor Pluto's scepter. Oh my God, number 2 siya, guys. Number 2 siya sa list. Ayan. Actually, ang tawag pala doon ay, I think, staff. Kasi mahaba siya. Ang scepter kasi maikli lang eh. Parang maikli lang. Yung sa Pharaoh. Scepter yun. Scepter yung tawag doon. Ganyan. So, staff. Staff siya kasi mahaba. Ayan. Thank you so much, Kat, for that correction. Iba-iba sila ng ganon. Silang 5? 5 ba sila? 6? Marami sila. Yung, Sailor Moon? Yung main 5. Main nga. Oo. Tapos 5. Merong 4 na yung sila Pluto, Saturn, Uranus, Neptune. Pero yung original ay si Jupiter, Venus, Mercury, si Sailor Moon, tsaka si Mars. Talaga? Ay, sus, Ginoo. So, hindi main si Hindi si main Pluto? si Pluto. Oo. Parang meron siyang sariling girl group. Kasi yung magkakasama, yun nga, yung 5. Hindi ko na kasi naabutan yan. Alam ko lang yung nagtatransform sila. Ayun. Na umiikot sila. Tapos iba-iba kasi yun yung nila, meron parang compact na mirror, compact ganyan. Na mirror, Tapos meron si Sailor Saturn, meron siyang glaive. Tapos si staff yung kay Sailor Pluto. Tapos meron din yata scepter si Sailor Moon. Meron siyang scepter. Na moon yung moon shape, ganyan. Ayun. Okay. So, ayan. Still on the lookout. Number 2 for the staff of Sailor Pluto. Number 3 to buy is gusto ko ring i-build yung yung sapatusan ko. Kasi yung sapatos ko, guys, hand-me-down pa niya. Oo, totoo, guys. Totoo, guys. Alam mo, isa yung example ng hindi bibili hanggat hindi siya bibili hanggat hindi nag-upgrade yung kapatid niya. Ganong level siya. Hindi lang sa gadgets, pati sa sapatos sa damit. Grabe yan siya. Pero in fairness din naman, yung mga sapatos ko rin kasi na hindi ko na nagamit, in fairness din naman, inubos niya talagang sinagad niya. Talagang sinagad ko na as in yung buhay ng mga bumuka na siya, everything. Yung talagang hindi mo na magagamit. Ganong level. Na ayun, gusto ko siyang i-build kasi palang ngayon, ang sapatos lang na meron ako is yung running tapos yung casual na black shoe. Syempre gusto mo ring mag-build na ayun nga dahil nga for every may function. role ka, ganyan, may role ka sa trabaho, ganyan. Tapos yun nga dahil nga marami ka ring ibang ginagawa, may mga function yan na pwede ka na
minsan kailangan mong puntahan, mga ganyan. So, kailangan dapat meron kang formal shoes, meron kang heels, wedges, ganyan. Depende sa kung anong pupuntahan mo. Ganyan yan. Gusto ko ring i-build yan, yung sa sapatos. Basically, wardrobe overall. Kasi ako talaga, over the years, since nagtrabaho ako, ang pinupuntahan lang talaga ng pera ko bukod sa bills, pagkain. Oh. Ayun lang. Yun lang ang kasiyahan ko sa buhay. Wala akong pakialam sa damit, sa sapatos. Oo, ang pakialam talaga, ko guys. Nagtatago pa yan ng pagkain niya. Oo. Meron ako sariling cabinet sa kwarto ko. Ayaw niyang mag-share. True. Totoo, meron siyang mega box na na puro pagkain lang. Puro pagkain lang. Tapos tinatago niya yan. Ayaw niyang i-share sa mga kapatid niya. Ganyan siyang ate. Ganyan siyang klaseng ate. Na pag nabawasan yung Nissin wafer niya, nagagalit siya. True. Guys, end of the world na dito sa bahay pag nabawasan yung Nissin wafer ko. Kasi binibilang ko talaga yun. Oo, yung pula, yung pag binili mo siya, yung malaking gano'n. Isang pack. Ayaw niyang i-share. Syempre, pag yung Nissin wafer, pag isa lang kinain mo, bitin eh. Oo. Diba? Tinatago-tago niya yan, guys. Grabe. Ayan. Hanggang ngayon. Well, actually, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin, actually. Ayun nga, dahil nga nade-direct most of it sa pagkain na yun, hindi ako nakapag-build ng wardrobe, ng mga ganyan, mga shoes, mga ganun. Kahit nga yung mga bag ko as in, throughout the years, isang sling bag lang yung ginamit ko. Nabili ko siya sa Shopee for 165 pesos. Tumagal siya for years. Alam mo kung hindi nasira zipper noon, hindi ko yung titigilan eh. Nasira na lang talaga kasi. Bago na yan yung nandyan. Okay, perfect. Same lang din siya. Same price, ganyan. Pero iba na yung look niya kasi iba-iba. Depende sa trends diba? Yung luma ko na ganyan na medyo mas lang siya. Mas mahaba kasi yan, rectangular. Yung kasi yung luma, medyo parang square box, siya. Parang box. Tapos yung design niya is peke lang naman yun. Yung design niya is parang Kipling, ganyan. Ayun. Nagamit ko yun for almost 10 years kasi... Grabe. Tignan mo, guys. Yung ganyan. bag niya, 10 years. Ganyan. Grabe. Itong laptop yung na to. laptop niya, 10 years. Yan. Kung hindi pa ako hihilahin yan sa Power Mac, hindi ako bibili ng MacBook. Kung hindi ako bibili ng bagong cellphone, hindi rin siya magbabalit ng bagong cellphone. Grabe, ganyan yan siya. Mas gusto ko yung talaga, pagkain ganyan, mag-explore, mag-try ng mga bagong mga restaurant, mga ganon. Ganyan, mag-shopping ng pagkain. Tapos yung taste ko pa sa pagkain, guys, gusto ko yung mga mamahalin na snack, mga mamahalin na ramen, mga ganon. Popcorn na 100 isa. Pero naman yun, less calories. Yun. True. At masarap siya. Less calories yun, pero pag isang upuan mo lang kainin, madami pa rin yun, di ba? Which is, pag isang upuan yata talaga, most of the time ko kinakain. Yung smart food, masarap yun. Try nyo yun. Kulay black siya na popcorn. Tas white cheddar ang flavor. So, sarap. Super sarap. Meron pang isang masarap na less calories din. Popcorners naman ang pangalan niya. Popcorners. Kulay blue naman siya, yung white cheddar. Tapos yung original niya, kulay red. Masarap. Ano siya, parang... Popcorn din siya. Popcorn pero din. siya, mukha siyang chips. Triangle. So corn chips. Galang din siya sa popcorn. Nice. Kaya popcorners yung pangalan niya. Amazing. Anyway. Mamaya ulit. Ayun. So, For the Buy 2026. Wardrobe. Pang-apat na. Wardrobe. Sailor, Staff. Sailor Pluto. Sailor Pluto. Shoes. Pang-apat na, Pang-apat. Meron ka pa ba? Siguro. Well, ito talaga matagal ko nang pinuput off din kasi yung mga box set na mga books na gusto ko, ganyan. So, meron dyan, marami to Harry Potter, Game of Thrones, ano pa ba yung mga Hunger Games, Divergent, lahat ng nauso noon na basta mga box set ng mga books, mostly mga YA, ganyan na, nilista ko yan nasa OneNote ko yan, na nandun silang lahat ng bibilin ko. Well, hindi kaya yan for sure sa 2026 lahat. Alone. Kasi ang mahal Oo. Na, lalo yung Harry Potter nga, ang tagal-tagal na nun, pero ang mahal pa rin niya pag binili mo siya ng nakabox. So, ayan, siguro... Isa lang siguro for the year. Or every quarter. Every quarter. Tumawad pa. Tumawad pa. Okay lang yan. Okay lang yan. Ayun, kasi ako talaga, ang isa sa mga intentional ako in building aside sa wardrobe is yung library. Yun talaga. Kasi meron akong dream home library na ngayon sinisimulan ko na yung mga books na ilalagay ko dun. Actually, sinimulan ko siya all those years ago. High school pa ako. Doon pa lang kasi doon ako nagsimula na mag-collect ng books. At marami na sila. Last count ko ay nasa 365. So,
Ayan, gusto ko silang makumpleto. Tsaka yung mga to buy din more local books, more books by Filipino authors. Oo, kasi super konti nung books ko from Filipino authors dito sa collection ko. So gusto ko rin syempre mag-support ng local, ganyan. Syempre gusto ko suportahan ako as an author. So I will give it back. I will support Filipino authors as well, ganyan, mga local natin. Ayan. And then, to buy. Ang saya, no? Pag to buy. Oo. Hindi, sasabihin ko. Sasabihin ko sana, di ba, sabi mo, magbibuild ka ng library mo. Bili ka nung yung stamp. Anong? Yung para siyang dry stamp na pwede mo ilagay yung logo mo doon para stampan mo yung books mo. Dry seal? Parang dry seal. Dry ganon. seal. Tapos, saan ko siya doon pwede mong i-design yung logo niya para parang Pam's Library, parang gano'n. Ay, cute! Tapos yung sa first page nung books, pwede mo siyang i-stamp. Ay, perfect. Pero, yan yung tabay number 5. Ayan, number 5. For the library. For the library. Ayan. So, ayan na. Tama na, 5 na yun, sis. Ang dami na nun. Okay, ang dami na kailangan, ang dami na bibilin. Ako, ang tubay ko lang talaga is more house stuff. Yan. Kasi gusto kong iayos nga yung bahay namin. And then, second siguro is to keep buying blind boxes. Yes. Blind boxes because we're there. Wag na nating i-deny. Nandun na tayo sa loob ng rabbit hole na yun. Wag na nating i-deny. Kasi wala nakaka-happy talaga siya. Tapos, Naruto. Grabe yung Naruto purchases ko last December. Grabe, parang I went all out. Nasimulan siya nung regalo mo sa akin nung na-found ko. Ang dami ko nang binili after that. Stop na ako. Nabasa na ni Facebook yung algorithm ko na ang dami niya nang pinapakita na na Naruto na buy and sell. Ayan din ang challenge sa Facebook pag nag-search ka dyan ng mga lalo parang lalo ka pang binobomba. Lalo ka pang binobomba ng temptation Ayun, yun lang. More house stuff para lang ma-set up yung bahay. And then, yung collection nga. Oo, yun. Kasi, kadugtong niyan, pag na-set up ko na yung shelves ko, makakabili na akong marami kasi pwede na akong mag-display. So, yun lang ang buy 2026 ko. Ayan. So, I guess, bukod sa mga gusto nating mabago, sa 2026, meron din naman tayong magiging dyan, yung mga mabibili natin din. True. Sa 2026. At more aral na matutunan sa 2026, di ba? Kasi ang dami nating natutunan ngayong 2025. And then more followers and subscribers. Subscribe, guys. Subscribe, follow, share, like, comment lahat Kung ano man yan, lahat gawin nyo. Mag-engage kayo dyan. Send kayo ng kung ano-ano, okay lang din. So, ayun, para dumami pa yung ma-touch namin yung lives. Yes! Kala mo naman talaga. And ma-share nyo sa maraming tao itong mga pinag-uusapan namin. Makabuluhan din naman. Yes. Yung iba. Bukod sa makaka-relate sila, makakapulot din sila ng aral, ganyan. And, it's not just about learning something from us, ganyan. Siguro, it's just to help you feel less alone. Oh, yes. We're your resident chicks. Resident friends. Yes. Oh, default friends nyo kami dito. So, kung marami na tayo, di ba mag-eyeball tayo? Eyeball? Ang luma nung eyeball. Ang luma nung eyeball. Grabe. Pero, hopefully, isa yan sa mga magawa natin next year. Mall show. Mall show. Pag sobrang dami ng chicks na nakikinig. Ano bang magandang pangalan ng mga followers natin? Kung may suggestion kayo, guys, comment below, please. Oo. Kasi ngayon, ang tawag lang namin sa inyo ay guys. Or humans. Humans. Kasi hindi lang girl at human, boy, at tall. Humans. Para tayo. All-inclusive. All-inclusive. Okay, ayun. With that, we are ending this episode. Grabe, ang pasabog ng start of the year. Welcome to 2026, you guys. Hopefully, panindigan namin tong mga pinagsabi namin. Buy at buy. Pinagsabi namin dito. And makalampas siya ng January. Oo. So, ayun. Thank you so much. I hope na-enjoy nyo to. And everyone, wini-wish namin kayo ng very prosperous and very happy
At 2026. very exciting, Yes. amazing, spectacular, lahat na ng adjective na hindi maputik. Ayun na naman yung ano natin. Pero yun, wish namin ay magandang bagong taon para sa inyong lahat. Anong message mo? May message ka ba? Wala na. Okay na yun. Covered na. Second the motion. Pero ayun, with that, we're ending this episode. Thank you so much, guys, and Happy New Year to all of us! Yes! Bye!